guys! So, nandito tayo ngayon sa Bantayan Island! Good morning! Ayan, yung nakikita nyo dyan sa likod ko, yan yung moon. Tapos dito sa kabila, inaabangan namin yung sunrise. Nagising kami ng 4:30 AM, tapos 5:30 AM, nandito na kami sa may Kota Beach. Grabe, ang ganda nung moon sa likod ko, hindi ko mabigyan ng justice. Tapos dito sa kabilang side, yan, pakita ko. Ito yung view natin dito. So, ayan yung sunrise naman. O, diba? Halos wala tayong makita. O, diba? Medyo epic fail yung sunrise natin today. Pero we still have, what, 3 more mornings pa naman dito. Here are the Bantayan dogs! Woohoo! Saya-saya ng buhay nyo, guys! O, diba? Halos wala tayong masyadong nakunan. Kung hindi dahil dun sa mga dogs, malamang wala tayong model dun sa pictures natin. Wala man tayong sunrise, pero maganda pa din naman ng Bantayan. So, later, magtatampisaw na tayo sa dagat. Woo! Ulap! Ulap pa more. Meron atang low pressure area. Ayan. So, yeah. Ayan, so it's currently 6:20 in the morning and mapapansin nyo, ayan, nag-uumpisa ng maglabasan yung mga tao. Labasan, vampires. Pero ayan, dumadami na yung tao dito sa may Kota Beach kasi enjoying the sunrise and yung calmness ng dagat. Tapos ito pa din kami, vloggerists. So ayan guys, almost ready na akong magtampisaw and ayun, there, my lion is there vlogging pa. Pero ako, it's already free time for me. So, tara! And let's enjoy the Bantayan Island. So, medyo weird ng weather ngayon kasi sumikat na yung araw, tapos nagde-drizzle, umaambon. Kaya, ayan, meron tayong rainbow! Woohoo! Kita nyo ba? Rainbow, rainbow. Yan, there is a rainbow. Eto, pakita ko sa inyo. There is the rainbow, guys! Woohoo! Wow, grabe, ang ganda. Super amazing! Rainbow! Galing. Thank you, Lord. Ganda. Ayun yung iba. Diba? Parang ang layo-layo na nila pero ang babaw pa din kasi nga low tide. There. Tapos ayan yung shoreline. Ayan yung iba. O, diba? Yun lang. Yan sila yun. Tapos the rainbow. Yan, may bibili ng perlas. 250 yung ganito? 200. 200. Dito yung malaki 250. Magkano pag tatlo? Bibigyan mo? Hindi. Ito, di ba? Kukuha ka ba na to? Isang maliit ito. Magkano to? 500 lang bigay ko sa inyo. Kasi 550 yan. Oo, 500 lang. Pearls. Malalaki yun. Ito, pearl. Pearls. Ayan, medyo tirik na yung sikat ng araw, no? Kaya madami na ring tao yung naliligo sa dagat. So tayo, nandito, nagtatampisaw na din. Ayan. Ayan, no? Nakatahit yan, kaya ano mababaw. Mababaw yung tubig. Tara, lakad pa tayo. So, bali yung dun sa may bandang shoreline, medyo mabato yung buhangin. May mga crack na corals. Pero yung dito na sa may dagat, sand naman na siya. So, you don't have to worry na. Ayan. Sand naman. Fine yung sand. Kalusong tayo. Parang tubig baha, no? Pero tubig dagat to, guys. Punta pa tayo dun ganda. Ang babaw lang. Saya dito, guys.
kung may opportunity, punta din kayo dito sa Bantayan Island. O, diba? Woo! Yay! Ayan, dito, ganda. Woo! So, this is our second day. Kasi yung first day namin is yung travel time namin kahapon. No? Nakapaglibot-libot na din kami, pero saglit lang talaga. Ang haba lang talaga nung biyahe papunta dito. Parang siguro almost 13 hours kaming nasa biyahe. Simula yung biyahe namin paalis ng bahay. Tapos yung sa airplane ride, tapos yung bus, tapos yung boat, and then tricycle. Parang lahat ata ng uri ng transportation na daanan na naranasan namin pupunta lang dito sa Bantayan Island. Ano nga ba ang nangyari sa day 1 namin? Rewind tayo ng konti. Sadly, our 4 a.m. flight got cancelled, pero Cebu Pacific rebooked our flight to Philippine Airlines with no extra charge at may pa-shuttle service din sila. So, we boarded the plane by 6 a.m. kaya hindi rin kami masyadong naghintay ng matagal. We are very thankful for a smooth flight and of course, this breathtaking view. And just like that, touchdown at Mactan Cebu International Airport. Paglabas namin ng airport, sumakay kami ng My Bus going to Cebu North Bus Terminal. Pwede rin kayong sumakay ng taxi or mag-book ng Grab. Mas pinili namin ang sumakay ng bus kasi hindi naman kami nagmamadali at syempre, mas makakatipid kami sa pamasahe. Travel distance is around 10 kilometers and travel time is 1 hour. Hindi ka maliligaw dahil katabi lang ng SM City Cebu ang terminal. Pwede kang sumakay ng van or bus going to Hagnaya Port. Again, pinili namin sumakay ng bus dahil ito ay diretso na sa Bantayan Island. You'll have to travel 120 kilometers going to Hagnaya Port. Estimated travel time is 4 hours. Depende pa yan sa traffic And isa lang ang stopover kaya make sure to empty your bladder and grab something to eat dahil mahaba pa talaga ang biyahe natin, Beshuops. Pagdating sa Hagnaya Port, we paid for our ferry ticket and we're ready to board. Habang naghihintay, pwede ka muna mag-CR or kumain ng snack dahil may mga tindahan naman sa loob ng waiting area. 32 kilometers ang babaybayin namin para makarating sa Santa Fe Port. That is around 2 hours na paglalayag sa karagatan. Pagsakay namin ng ferry, nilibot namin kagad yung loob and then we decided na magstay sa upper deck dahil gusto naming sulitin ang magandang tanawin ng karagatan. Sobrang laki talaga ng ferry, kaya din siguro hindi namin masyadong ramdam yung alon. Pero kung madali kang mahilo, ay suggest na umpisa pa lang ay uminom ka na ng Bonamine. Pagdaong ng ferry sa Santa Fe, dito na kami nagbayad ng ecological fee. Kung marunong ka naman magmotor, dito pa lang sa port ay may marerentahan ka na. In our case, nakalibre kami ng sakay sa tricycle dahil yung may-ari ng accommodation namin ang nag-arrange ng transportation pick-up namin from port to Marino Bungalows. Nakapag-check-in kami ng 4 p.m. Nilapag ang gamit, nag-rent ng motorbike at sinimulan na ang pag-explore sa Bantayan Island. Wala kaming sinayang na oras. Naghanap kami agad ng spot kung saan pwedeng masilayan ang sunset. Papunta tayo ngayon sa barangay Bukog. Dito sa Bantayan Island! Agyo talaga. We're chasing the sunset on our first day. Dito kami napadpad sa Bantayan Municipal Wharf. Madaming locals ang dito rin tumatambay para abangan ang paglubog ng araw. Maulap ang first sunset experience namin, pero maganda pa rin ang view. Hindi na kami masyadong nagtagal, bumalik na rin kami ng Santa Fe para kumain ng dinner. Maaga rin kaming natulog para makabawi ng pahinga at mag-abang ng sunrise kinabukasan. Overall, worth it naman yung naging biyahe namin. Kasi grabe, sobrang ganda. Ang dami mo talagang magagawa dito. Woo! Ay, sarap. Grabe. Ang banayad ng alon. Chill lang talaga. Relax. Ganun. Tapos may mga lumilipad na ibon. Woo! O, diba? Akala nyo ang lalim, no? Pero ang babaw lang, oh. Nakahilata lang tayo kaya parang mukha siyang malalim. Pero yeah, super duper enjoy yung morning dip natin dito sa Bantayan Island. So ayan, tapos na tayo sa morning dip natin and 7
7:30? 7:27. So 7:27 na, I think it's time to grab our breakfast. So tara, hanap na tayo ng karinderya na makakainan natin. Yung masosolve yung stomach natin. Kaya, halika na. So habang naghahanap tayo ng karinderya na makakainan ng breakfast, dumaan muna kami dito sa may Santa Fe Port para mag-ocular para sa sunrise bukas. So tara, kain na tayo. Malapit lang kami sa MJ Square kung saan madaming restaurants available. Pero dahil hindi kami nasarapan sa kinainan namin kagabi, kaya hindi na kami umulit. May baboy, kami pinulang manok. Gusto ko to. Ito, tikman ko lang. Kain kayo? Apo, kakain. Pinadaan ang kaming karinderya. Tapos, time to eat. Heavy breakfast tayo, guys. Heavy breakfast. So, dito sa may tabi ng kalsada, meron kaming nakitang kainan. And, grabe, solid. Mas masarap pa to kaysa dun sa kinainan namin kagabi. Yung panyang ba yun? Hindi lang pagkain ang may enjoy mo sa Bantayan Island. Masarap din mag-road trip sa isla dahil sementado ang mga kalsada and each municipality will offer different vibe. Kapag may nadaanan kayo na nagtitinda ng bibingka sa kalsada, make sure to buy dahil perfecto pang merienda. Madridejos was commonly known as Lawis by locals. It is 15 kilometers away from Santa Fe, more or less nasa 45 to 1 hour travel time via motorbike. Touchdown, Madridejos, Cota Park. Ayan. So, grabe, katirika ng araw, no, guys? Ganun talaga. Okay, ito, uniquely Madridejos. Yay!